Sa ikatlong bahagi ng taong 2001. Sa buwan naman ng Hulyo ay marirelease naman ang debut album ng bandang H-Worms, Little Monsters Under Your Bed, kung saan nakapaloob dito ang kantang Antipara na magugustuhan ng mga rockista. July 4, 2001, muling bibida itong si Asia Songbird sa pelikulang Pangako Ikaw Lang, kung saan ay kasama niya naman dito ang heartthrob na si Aga Mulak. Sa panahon ito ay talagang patok ang mga kanta nitong si Regine Velasquez, kaya naman tinatangkilik din ng mga Pilipino ang kanyang mga pelikulang ginagawa, dahil maganda rin naman ang mga ito at magaling din naman umarte itong si Regine. Papasok naman sa Pilipinas sa buwang ito ang bagyong Feria, July 4 din 2001. Ito ay matagal na mananalasa sa Northern Luzon at sa Batanes dahil sa bagal ng andar nito, at magdadala ito ng malakas na pag-ulan na magiging dahilan ng paglubog ng malaking bahagi ng Luzon. Ipapalabas naman July 12, 2001 sa GMA7 ang comedy sitcom na Daddy Di Dodo na pagbibidahan naman ni Bossing Vic Soto. Kasama niya dito sina Maxine Magalona, Danica Soto at Isabela De Leon. Bahagi ito ng Kili TV lineup ng GMA, mga nakakatawang programa para sa mga Pilipino. Ang series na ito ay nagtapos July 29, 2007. At July 18 naman ang magpasimula naman sa Channel 4 o sa NBN Network ang programang Diyos at Bayan na pinag-hosan naman itong si JIL leader, Brother Eddie Villanueva. Nagpasimula naman sa ABS-CBN ang anime na Cardcaptor Sakura. Kwento ng 10-year-old na batang si Sakura na aksidenteng mapapakawalan ang set ng mga magical cards. At ang bawat card na ito ay may taglay na kakayahan. Sa taon ding ito 2001 ay sisikat din ang mga kantang I Will Be Here at ang Warrior is a Child itong si Gary Valenciano. Mga inspirational song na magugustuhan ng mga Pilipino na malalagay din sa mga top chart at laging mapapatugtog sa mga radyo. Sa taon din ito 2001 ay grabe na ang kasikatan ng Westlife. Mula 1999 sa album nilang Westlife, 2000 sa album na Coast to Coast, at sa taong ito 2001 sa album naman na World of Our Own, ay papatok ng gusto talaga ang kanilang mga kantang nire-release. Na-release na nila ang kantang Swear It Again, If I Let You Go, Flying Without Wings, I Have a Dream, Fool Again, Against All Odds, My Love, I Lay My Love on You, When You're Looking Like That, Uptown Girl, Bop Bop Baby, at ang Queen of My Heart na mari-release November 2001. July 23, 2001 naman na magpasimula sa ABS-CBN ang Mexican telenovela na Tres Mujeres. Tulad ng mga telenovela na pinagbidahan ni Talia, ay nagmula rin ito sa Televisa, kung saan ito ay unang maipapalabas mula 1999 hanggang 2000 at naging successful, kaya naman maipapalabas international kabilang sa ating bansa. Sa buwan naman ng August, nakakalungkot na pangyayari nang maganap ang Manor Hotel Tragedy o ang Manor Hotel Fire, August 18, 2001, nang ito ay masunog. Kung saan ay umabot sa 74 na katao ang binawian ng buhay dito. Ang hotel na ito ay 6-story building sa Camias Road sa Quezon City na sinasabing na itayo late 1970s. Ayon sa investigasyon ay nagsimula raw ang apoy dakong alas 4 ng madaling araw, na pwedeng nagsimula daw sa nag-overheat na aircon o hindi kaya sa isang short circuit. At sa mga pagkakataon pa namang ito ay napakarami ng mga naka-check-in sa hotel na ito na mga miyembro o magpa-participate sa 3-day Destiny Conference Crusade. Ang Don Clowers Ministries, isang American evangelical group na nakabase sa Texas, sinasabing nagsimula raw ang apoy sa 3rd floor kung nasaan ang restaurant at ang karaoke bar, at gumapang na lang ito sa iba pang bahagi o sa iba pang palapag kung nasaan ang mga nakaregistered guests sa hotel. Sa kasamaang palad sa gabing ito ay may harang ang mga fire exit ng hotel. Hindi rin makadaan sa bintana dahil may harang itong iron grill, dahilan para matrap nga
ang mga nasa loob ng edipisyo na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. 9 na katao ang nanagot sa kanilang kapabayaan at kakulangan bilang mga otorisadong tao sa kaligtasan ng mga nag-check-in sa hotel. Ang Manor Hotel Fire ay sinasabing deadliest hotel fire sa ating bansa at pangalawa naman sa pinaka-worst fire disaster kasunod ng ozone. August 27 naman ay may papasimula naman sa GMA7 ang noontime talk show na Sis na original na pinag-usan natong sina Jerry de Belen at Janice de Belen hanggang sa mapasama sa kanila si Carmina Villaruel ng taong 2004 sa itong talk show na umere mula 2001 hanggang 2010 na sinasabing humawak ng titulo ng longest running morning talk show na umabot ng 2,250 episodes. I can be your hero, baby. Narelease naman August 31 ang international song na Hero ng singer na si Enrique Iglesias. Ito ay mula sa second English language studio album niya na Escape. Sumikat ng gusto ang kantang ito na Hero dahil sa ganda syempre at dahil nagamit din ito ng mga radio station. Ito ay bilang inspirational song sa mga bayaning tumulong sa World Trade Disaster ng sumunod na buwan, September. Tindahan ni Aling Nena ngayon dahil may Sun Express lang. Sunod na buwan naman, September nga, nang ma-establish ng Digitel ang Wireless Public and Private Telecommunication Service, ang Sun Cellular. Sinasabing under din ito ng PLDT at naging pinakamalaking mobile telecommunication sa ating bansa. At sa panahon ito ay mura ang load ng Sun kung ikukumpara sa iba. At syempre sagad din ito sa Only Call at sa Only Text. Pagkaman marami nagsasabi na mahirap daw ang signal. At sa taon din ito yung papasimula sa GMA7 ang animated series na Inspector Gadget. Ito ay mula sa DIC Entertainment. Bumida itong si Gadget, isang cyborg na mayroong part ng tao at mayroong part ng machine. Sa kanyang katawan ay mayroong libo-libong mga high-tech gadgets na kanyang nagagamit bilang pamprotekta at makagawa ng kung ano-anong mga bagay. At ang palabas na ito ay nagustuhan ng maraming mga kabataan dahil nga sa kakaibang katangian itong sa Inspector Gadget. Naganap naman September 8, 2001 ang 21st Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur sa Malaysia, kung saan pumanglima ang ating bansa na mayroong 30 ginto, 60 silver at 67 bronze. Kabilang sa mga nakaginto dito ay itong si Elma Muros para sa athletics at itong si Gretchen Malalad para naman sa karate. Naamoy namin ang dugo at ginagamit namin ang aming pandama para mahuli ang salarin. At September 10, 2001 nang magpasimula naman sa GMA ang astig na anime na Detective Conan. Sa itong strategic at detective anime na nagustuhan ng mga Pilipino dahil sa galingan nitong si Conan sa pag-solve ng mga kaso. Sumikat din sa anime na ito ang mga eksenang kung saan sinosolve ni Conan ang kaso gamit ang tulog na si Detective Mori. Nagpasimula rin sa IBC 13 September 10 ang Puro on Beso. Ito naman ay isang Mexican telenovela na ipinalabas din sa Televisa. Ito ay noong 2000. Ito ay pinagbidahan ni Natalia Esperon at Victor Noriega at nagustuhan din ito ng mga Pilipino. Ladies and gentlemen, please welcome POD. Sumunod na araw ay marirelease ang album na Satellite ng American Christian Metal Band na POD o Payable on Death, kung saan ay nakapalob ang kantang Youth of the Nation na nag-number 1 sa US Billboard Modern Rock Tracks at nag-number 28 naman sa Billboard Hot 100. Naganap naman September 11, 2001 ang malagim na pangyayari sa kasaysayan na titimo ng gusto hindi lang sa Amerika, kung hindi maging sa buong mundo. Pangyayaring nagbigay ng takot dahil sa extreme na paniniwala. Sa kasamaang palad ay hindi natin pwedeng sisirin ng husto ang patungkol dito dahil na rin sa platform restriction. Sumunod na araw September 12, 2001 ay magpapasimula naman sa ABS-CBN
ang television sitcom na pinagbidahan itong sina Rico Yan, Marvin Agustin at Dominic Ochoa, ang Watamen. Magugustuhan din ng mga manonood ang programang ito dahil sa ganda ng chemistry ng tatlong pangunahing bida dahil sa kanilang mga kakulitan. Ito naman ay umere mula 2001 hanggang 2004 at saka na lamang pinalitan ng programang Yes Yes Show. Sumunod na araw, September 13, sa ABS-CBN pa rin, ay nagpasimula naman ang TV sitcom na Ata Girl. At ito naman ay pinagbidahan ni Vanessa Del Bianco, Andrea Del Rosario, Desiree Del Valle, Michelle Bailey at Jessa Saragosa. Ang sitcom na ito ay parang nakaparalel sa sitcom na Watamen at naging babaeng version lamang. At ito naman ay magtatapos taong 2002. Sa banding ito September 23 ay papasok sa bansa ang bagyong Labuyo na muling mananalasa sa Northern Luzon at sa Batanes. Dahil sa bagal ng andar nito ay maraming lumubog na lugar nang dahil sa baha. Abangan ang huling bahagi ng taong 2001 at ang mga kaganapan dito. Ang pananalanta ng bagyong Nanang at ang pagkamatay ni Nida Blanca. Muli maraming salamat sa inyo mga po sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At muli maraming salamat sa inyo at see you sa next episode. Bye-bye.